At halos lahat nga dito ng nag-a-apply is naaaprubahan. Pwede daw kayong pautangin ng up to 50,000 pesos at pwedeng bayaran ng 3 buwan, 6 na buwan, 9 na buwan, at hanggang 1 taon. So very promising itong bagong loan app na to. Kaya ayun, subukan natin dahil baka ito na makakatulong sa atin. So bago lang itong loan app na to at may 4.9 na ratings. Kaya ayun, subukan natin dahil mukhang maganda. At SEC-registered din sila. So ayan, umpisa na natin. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din pala sa aking GCash giveaway at sa aking 2 cellphone giveaway ngayong December na yan. Kung paano sumali, kailangan lagi ka lang updated dito sa mga ina-upload ko sa YouTube at huwag mo kong kalimutang i-PM sa aking Facebook page para maisali agad kita. So going back na nga dito sa may review natin, itong loan app na to ay ang Peso Bilis loan app na may 4.9 na ratings nga. Pero dito sa may 4.9 na ratings nila is isa lang yung nakalagay, kaya dito wag muna tayong magpakasiguro. Pero ang nakalagay dito is good application daw. Pero hindi nga din natin sure kung totoo nga bang ito ay nag-apply ng loan or isa lang sa mga agents nila. Kaya ayun, talagang may trust issues na tayo no? At ito na nga yung kanilang pinaka-homepage. Yung maximum is 20,000 pesos siguro for first time user. At yung interest rate ay 0.05% per day. At yung repayment term is 91 days mo daw siyang babayaran at pataas. So kagaya nung sabi ko sa inyo kanina, SEC-registered sila pero hindi ibig sabihin nun super sure na to, super legit na to. Kaya okay talaga na reviewin muna natin bago tayo mag-judge talaga. So yan, magla-login na ako dito. Kaso nga lang naloka ako kasi ang nakalagay logo in. At nung check ko naman yung privacy agreement nila, yun pa rin naman yung nakalagay. Kaso nga lang naging Peso Bills na imbes na Peso Bilis. Ayan, bagong pangalan kaya to or dating pangalan Peso Bill or akala nila yung L is malaking I. So ayun na nga, sige, go pa rin tayo. At eto na loan application, naloka ko kasi nag-countdown agad. So get the loan amount, please don't leave the page. So get the loan amount, please don't leave the page and it will take about 5 seconds. Nako, mukhang ito na nga yung sinasabi ko. So, dati pa siyang loan app. Nagbago lang siya ng pangalan dahil nandito na agad yung aking withdrawal account. So, dito na agad ako na-redirect sa may pinaka-loan application, sa may loan details na. At since, sige, pinakita na din sa akin ng loan details. Ayan, papakita ko na din sa inyo. Dito nga ay naaprubahan ako sa may 2,500. At nahati nga itong pagbabayad ko sa may 3 bayaran. So, unang pagbabayad ko is 2,500 din. Which is yun yung binigay nila sa aking offer. Pero dito hindi ko buong matatanggap dahil meron dito makakaltas na service fee na 925 at interest na 113. Kaya ang madidisburse na lang sa akin dito is 1,575. So almost half na nung pinaka-offer nila sa akin at babayaran ko to honor before 7 days lang din. So dito sa may 2,500 sa unang pagbabayad ko, yun na talaga agad yung babayaran ko. At yung pangalawang pagbabayad ko na is January 6 at March 8. Pero, isa pang pero, pagka doon nabayaran ko na itong 2,500 na to is hindi ko na daw kailangan bayaran itong January 6 at March 8 na 56 pesos lang naman. O diba, napakalaki. Ayun, na hindi ko alam kung matatawa ba ako or magagalit ako or maiinis ako dahil bakit pa nila pinatatagal itong pangalawa at pangatlong pagbabayad kung maliit na amount na lang naman, diba? So sana pinaghati-hati na nila talaga yung 2,500 sa 3 buwan. So ayun, mas makakatulong pa sila talaga sa may mga nangangailangan. O diba, ang bilis lang na review natin kasi ang bilis lang din pinakita sa akin ng loan details. Nakakaloka talaga. So kayo kung na-try nyo na itong si Peso Bilis or si Peso Bills, ay comment down below kung ano na-experience nyo dito, kung magkano yung na-offer sa inyo at kung magkano lang yung natanggap nyo. Yan, para maging aware na lang din yung iba. At nag-search nga ako online about dito sa may app na to. Wala naman ako nakita na na-post na nila, kaso nga lang hindi ko makita yung dati nilang pangalan. So it's either Peso Bills or Peso Bilis na talaga siya, pero hindi kasi dito na ako agad na redirect. Ayan, gagawin ko to ng part 2 kung ano talaga yung dati nilang pangalan. Pero kayo, kung na-experience nyo na din na ganito,
na may mga bagong pangalan kayong natatry is i-comment down below nyo na yan dahil gagawin ko din yan ng panibagong video, yung listahan ng mga loan application na nagbabago nga lang ng pangalan para ayun, maging aware din kayo na na-apply nyo na pala yung dati at nagbago nga lang sila ng pangalan. So yun na, dito na nagtatapos yung pagre-review natin dahil ayun nga, malinaw na nagbago lang sila ng pangalan dahil wala na ako ditong finilapan, wala na ako ditong ID na pinituran, wala na selfie dito. Ayun, nag-update lang to ng application at nagpalit ng name nga talaga. So that's it for today's video. Gagawin ko to ng panibago or ilalagay ko sa may description box pagka nahanap ko na yung dati na tong pangalan. Tulungan nyo din ako dahil baka may nakakaalam sa inyo ng dating pangalan na tong loan app na to at i-comment down nyo na yan. Kaya yun, wag na wag kayo agad magpapapaniwala sa may mga nakikita nyong offer online. Wag kayo agad todo install at todo download, ayan, todo apply dahil hindi nyo nga sure kung yan ay too good to be true, hindi talaga totoo. Kaya mas okay na panoorin nyo muna yung mga loan app review kagaya nito para maliwanagan nga kayo at makapag-decide kayo bago kayo mag-try. Pero lagi ko nga sa inyo sinasabi, kahit na ipinakita ko sa inyo itong loan details na to, nasa sa inyo pa din yung decision kung ipagpapatuloy nyo or hindi. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!